Masyado ka nang matagal na nasa internet, kaya kailangan mo nang marinig to. Wala akong pakialam sa emosyon mo. Ikaw ang bahala dyan. Kaya makinig ka sa akin. Ganito ko in-handle ang emotions ko. Emotional intelligence. Isang salita na niro-romanticize ng mga tao sa social media, especially sa TikTok. May mga nagsasabi na naghahanap daw sila ng isang lalaki na emotionally intelligent, and on the other side, may mga lalaki na nagsasabi na emotionally intelligent daw sila. Minsan, hindi accurate yung pagkakaintindi at pagkaka-define ng mga tao sa emotional intelligence. And the way I see it, isa to sa mga bagay na trip ng mga Gen Z ngayon, which is yung pagkakaroon ng fascination sa mga terms na naririnig nila sa TikTok. Nagiging overuse ang isang term to the point na ginagamit to sa halos lahat na lang ng bagay at nawawala na yung original na essence o definition ng word na yon. Example na natin dito, yung nonchalant. Gamit na yung term na to the point na parang nawala na yung tunay na ibig sabihin nito. Tahimik lang yung tao, tatawagin na agad na nonchalant. Isa pang worthy na i-point out sa generation na to ay yung masyadong pag-focus sa feelings to the point na kapag nakasakit ka ng feelings, parang nakapatay ka na ng tao. Lalabas ka as insensitive kahit ang intention mo lang naman ay sabihin ng katotohanan. Totoo yan, hindi ako nag-over-exaggerate, makikita mo yan sa social media. Pero kaya ko lang naman pinoint out to dahil kapag natuto ka ng emotional control, maintindihan mo rin na intindihin yung ibang tao kung bakit ba nila ginagawa o sinasabi ang isang bagay. Ngayon, ang emotional intelligence, I'm hoping na hindi to maging isang term na mami-misunderstand ng karamihan. Sana hindi to maging isang term na ginagamit para magtunog pleasing ka bilang isang tao kahit kiniklaim mo lang na may emotional intelligence ka kahit wala naman talaga. See, ang emotional intelligence ay para lang din yung IQ. Isa yung bagay na nasusukat. Kung sa katalinuhan ang ginagamit para masukat ay IQ, dito naman EQ. Pero hindi ako nandito para ituro sa inyo kung paano maging emotionally intelligent. Kaya lies ka na. Wala akong ituturo o ibibigay na advice dito. Pero ibibigay ko sa inyo yung kaalaman ko sa kung paano i-handle ang sariling mga emotions. Hindi ko sinasabing lahat ng gumagana sa akin ay gagana din sa'yo. Kaya trabaho mo din talaga i-figure out sa sarili mo kung paano mo ma-handle yung sarili mong mga emotions. Maraming mga tao, marami rin akong mga kilala na hindi talaga nila kayang i-handle yung sarili nilang mga emotions. At ito yung mga tao na kailangan talagang marinig tong mga sasabihin ko. On the other side, nagkakaroon naman ng misconception sa mga taong stoic. See, ang mga taong stoic ay hindi talaga sila usually nagsasalita tungkol sa mga emotions nila o hindi sila nag-e-express ng emotions nila sa harap ng maraming tao. At madalas, nami-misunderstand to bilang pagsusuppress ng emotion o wala silang nadadamang emotions. Pero ang katunayan niyan, kabaligtaran talaga nun. Ang pagiging stoic ay pagiging magaling sa pag-handle ng sarili mong mga emotions. Hindi ka magiging stoic kung hindi ka marunong mag-handle ng sarili mong mga emotions. Ngayon matatanong mo, saan pa ako magsisimula kung wala naman akong kaalam-alam sa pag-handle ng emotions? Well, nasa tamang lugar ka. May isa akong laging tinatandaan kapag matindi yung emosyon na nadadama ko sa kasalukuyan. Well, actually 5, pero gawin nating simple. Tawagin natin siyang ruler. Recognize, understand, label, express, and regulate. Hindi ako nag-imbento ng concept na to. Nabasa ko to sa isang book ni Mark Brackett which is Permission to Feel. At ito ay isang bagay na hindi mo matututunan overnight. Nagre-require to ng practice sa pang-araw-araw mong buhay. Iisa-isahin ko lahat sa ruler. Pero bago yan, bihira lang ako mag-ask pero ma-appreciate ko kung isi-share mo tong video na to. Dahil gusto kong marami pang tao ang matuto na i-control yung sarili nilang emotions. Dahil bro, imagine kung nabubuhay tayo sa mundo na puno ng mga tao na kayang i-control yung sarili nilang emotions, di ba? Kaya kung isi-share mo to, maraming salamat. I keep on chasing the highs, I know I can never get back, so I'm always on low. And I got eyes on the back of my head, I got eyes up. Yan, ang pinakaunang hakbang para i-handle ang sariling emotions ay ang pag-recognize. Recognize sa paraan na aware ka na nakakadama ka ng emosyon sa kasalukuyan. Kung dito pa lang palpak ka na, talagang mahihirapan ka i-control yung emotions mo kasi paano mo i-control ang isang bagay na hindi mo naman alam. Crucial part to na pag-handle ng emotions dahil dito na magsisimula ang lahat. Either dito ka na magsisimula na i-handle yung emotions mo o dito ka na magsisimula mag-react at gumawa ng kilos na pagsisisihan mo rin mamaya. At karamihan doon sa mga kilos na yun ay nagagawa ng isang tao dahil nakakalimutan nga nila na nakakadama sila ng mataas na tensyon ng emosyon. Kaya in the end, emosyon ang kumontrol sa'yo imbes na emosyon mo ang kinontrol mo. Kaya sa kahit anong sitwasyon, importanteng tandaan mo na ipaalala sa sarili mo na nakakadama ka ng emosyon.
May mga oras na makakalimot ka. Kaya nga sinabi ko na kailangan nito ng practice kasi hindi to isang bagay na matututunan mo sa loob ng maikling panahon. Ngayong na-recognize mo na ang emotions, ang kailangan mo naman gawin ay understand. Intindihin mo kung bakit mo nadadama tong emosyon na to. Dahil ba sa ginawa ni ganito? Dahil ba sa nangyari sa ganyan? Chances are, kapag nasagot mo na yung mga bakit sa sarili mo, baka matawa ka na lang kapag na-realize mo na nagkakaganyan ka nang dahil sa isang napakaliit na bagay. Ang pag-intindi sa emosyon ay ang pag-realize na nagre-react ka nang nakabase sa natural response na sinasabi sa ng utak mo. Ang pag-intindi ng emosyon ay hindi tungkol sa paghahanap ng sisisihin kung bakit mo nadadama yung emosyon na yan. Ang pag-intindi sa emosyon ay common sense. Paano mo kontrolin ng isang bagay na hindi mo naman naiintindihan? Ano bang emosyon ang kadalasang kailangan mong kontrolin? Mga negatibong emosyon, di ba? Pero hindi lang negatibong emosyon ang posibleng makapagdulot sa'yo ng kapahamakan. Kahit positive na emotion, posible kang ipahamak. Paano? For example, nagdesisyon ka na pumasok sa isang relationship dahil overflowing yung love na nadadama mo. At marami kang bagay na na-overlook na makakasira din pala sa relasyon. Ang pag-intindi sa emosyon ay ang pagtukoy kung negatibo o positibo ba yung emosyon na nadadama mo. Itong mga emosyon na to, kapag natukoy mo na kung negatibo ba o positibo, kailangan mo nang bigyan ng label. Pangalanan mo, ito ba'y galit, takot, tuwa o lungkot? Isa tong bagay na hindi nagagawa ng karamihan. May 27 mga emosyon ang posibleng madama ng isang tao, pero pamilyar lang tayo dun sa iilan na madalas nating nadadama. For example, tinanong kita anong nararamdaman mo, ang sagot mo, okay lang. Emosyon ba naman yung okay lang? Diba? Ang plain. At alam mo, ang pag-label sa emosyon ay pwede ring maging daan patungo sa pagkakaroon ng self-awareness. Paano? Kapag napapansin mo sa sarili mo na paulit-ulit mo na lang nadadama ang isang emosyon, baka sakaling magkaroon ka na ng kagustuhan na gumawa ng aksyon para solusyonan yung isang emosyon na nagiging habitual na para sa'yo. Parang sampal sa sarili na, ay, lagi na lang akong galit, mukhang kailangan ko nang ayusin to. Nagdaan ka na sa 3 hakbang bago ka umabot sa parte na ang kailangan mo na lang gawin sa emotions mo ay i-express. Karaniwan, isang 2-step process lang ang emotions para sa mga tao, which is ang pagtanggap ng emosyon at ang pag-react sa emotions. Sa ruler, naiproseso mo na yung emosyon at may kapangyarihan ka na i-express to sa paraan na napag-isipan. At ang pag-i-express nakadepende rin naman talaga yun sa tao dahil iba-iba naman tayo ng personalities. Pero sa palagay ko, ang pinaka-effective na paraan ng pag-express ng emotions ay ang pag-communicate nito sa taong kailangan makarinig kung ano ba ang nadadama mo. Hindi yung ipapublic mo pa sa social media kung saan maririnig ng buong sambayanan kung ano ba yung nadadama mo. Inevitable na makakatanggap ka na ng mga comments and yung mga comments na to posibleng magpalala pa doon sa emosyon na nadadama mo. Kaya importante na i-value mo ang privacy at pagbibigay alam lang doon sa mga tao na kailangan makaalam. On the other side, meron mga tao na regressive kung mag-express ng emotions. Sila yung mga sumisigaw, umiiyak, nagiging violente. At hindi ko nire-recommend na maging ganito yung paraan mo ng pag-i-express ng emotions. Alam kong makakahanap ka pa ng better at healthier ways para i-express yung emotions mo. Ngayon, napagdaanan mo na lahat ng proseso sa emotions mo at kailangan mo na lang tong i-regulate. Think of it ng parang isang cooldown. Natapos ka na sa isang nakakapagod na laro. Ano nang gusto mong gawin? Mag-chill, mag-reflect, hanapin kung saan ka nagkamali, nagkulang, and hopefully, baguhin tong mga bagay na to sa susunod na beses. Ito yung step na pinaka-importante mong makita dahil dito ka titingin kung naghahanap ka ng pagbabago. Dito mo makikita yung mga karanasan mo, yung mga previous behaviors, at yung mga realizations na magagamit mo para makita kung ano ba yung kailangan mo para makagawa ng pagbabago. Okay, so tapos na akong mag-record nung nakita ko tong post na to. Pero gusto ko pa rin ipakita sa inyo kasi parang pinapatunayan nito yung point ko na hindi masyadong accurate yung pagkakaintindi o pagkaka-define ng mga Gen Z tungkol sa emotional intelligence. So, galing to sa TikTok, nakita ko sa Facebook, and para sa akin, ang rare makakita ng ganitong klaseng opinion lalo na nanggaling to sa TikTok. Pero ayun nga, nagko-conclude na dito yung comment sabi, gusto ng karamihan yung emotionally intelligent namin kasi ang definition nila doon is iintindihin pa rin sila kahit unreasonable na yung mga actions nila. Which proves my point na hindi accurate yung pagkakaintindi o pagkaka-define ng mga Gen Z tungkol sa emotional intelligence. Yan, hopefully nailakad na kita sa kung paano mo ipoproseso yung emotions mo. Naway naunawaan mo yung mga sinabi ko at naunawaan mo yung sarili mo nang magkaroon ka na ng mas better emotional control. Naway makabawas to ng mga iyakan sa internet at sa totoong buhay at makapagdagdag pa ng mga taong may emotional control. Kaya i-share mo na to lalo na sa mga taong tingin mong kailangan marinig tong mga sinabi ko. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Salamat. Yun lang naman.